natin doon sa statistics pagdating sa lineup. And siguro ang nagustuhan ko dito ay itong Moskov na to. Kasi quote-and-quote assassin king to di ba? Oo, tsaka yung split push pressure na binibigay din ng isang Moskov come late game. Welcome to the land of Dawn. Tank Jungle versus Assassin. One of the rare games na makakakita tayo. TNC pa lamang naglalabas ng Tank Jungle sa S15. At napakalupit na pwede mangyari yun. May iba pa bang naglabas? King Kong. Ayun nga pala si King Kong, yung Barats. Pero so far, TNC pa lang ang successful sa Tank Jungle. And I think it has something to do with yung kanilang hero setups, especially with the Selena and the CC. Kasi yung CC, damage dealer din yan in a way na very sustainable as well, especially with the Vengeance. Something that we've seen nung previous game ng TNC na tinatangke lang din talaga ni Lord JM. Even sa kanilang mga comms, lagi sinasabi ni Lord JM, tinangke ko na lahat. Tsaka ang ganda rin kasi yung naging adjustment para sa isang CC, no? Mas tumatagal na siya sa teamfight. Yung movement speed at tsaka yung spell bump niya ay tumatagal din dahil hindi instantly nawawala na yung stock. So malaking tulong ito para sa TNC if ever man na magkaroon ng mga teamfight or kahit nga sa mga 1v1, di ba? Mahirap kalaban na ito Tsaka I think napakaganda ring response yung export dito ni Flap TZ against the CC kasi at least babalik din lang yung HP pero Lancy! Yan na yung shadow kill! Bigla-biglaan lang, Kyle TZ, first blood. Sakto yung kasanong shadow kill. Actually, medyo na-delay ng konti na yung flicker ni Lancy. Pero kumasa na kasi yung shadow kill, so naabot pa rin siya. Okay, basag yung Piraga armor dito habang si Fiu ay umaabante. Tatama yung Abyssal Arrow, kaya lang andito na yung follow-up mula sa TC, bro. Pero lalayo din. Ang kunat naman kasi talaga. Saan nanggaling yung heal nun? May heal ba yung Poisons? Di ba defense lang yun? Ano lang, boss? Regen lang. Grabe talaga. Nagamit na rin yung Vengeance. Kaya lang hindi na ata makakakas. Niyoyo pa, pero sakto din yung flicker. Grabe naman yung galawan, pero sabi ni Kyle TZ, sige, gagalawan pa natin uli. Nakuha niya yung pagusyon habang si Ogen na nandito with that Shunpo. Pasok si Fiu, hindi na niya i-commit. Okay. Grabe yung clutch genes ng mga player na to. Parang mapapaano ka yung mapapapigil hininga ka. Yeah. Talagang yung micro ang pwede nating abangan sa tapatan ng dalawang teams na to. At sa community prediction, wow. 71% ang naniniwala na TNC Pro Team ang mananalo against Team Falcons. At panigurado sa larong ito ay magbabangayan hindi lamang ang dalawang teams, pati yung dalawang malaking fandoms na ito. Medyo matagal na nung huli nating nakita na naging ganito ang mga predictions para sa TNC. Hindi naman katakataka kasi based dun sa performance nila nung mga nakaraang weeks ay talagang kaabang-abang ito feeling ko naka-influence dito nung nakita yung Selena back siya CC. Kasi it worked wonders last week even though nakakuha ng magandang start yung Smart Omega. Ito pa rin kasi yung ine-employ na strategy ng TNC. Medyo may malaking concern lang dito sa lineup ng TNC, especially after the X-Borg came out from the side of Team Falcons. For the longest time, hirap ang CC sa X-Borg. Even though yung matchup ngayon, siguro mas better na yung laning stage ng CC compared to before, nung previous meta. Pero ang problema kasi, never mong lalo kapag tumatagal lang yung game, never mong mapapa-force yung ultimate ng X-Borg. Mangarap ka na kung matanggal mo yung Piraga armor. Kasi ang taas ng damage at sustain ni X-Borg for the DPS na nilalabas din dito ng CC. Tsaka kung gagamitin mo naman ang iyong second skill, pero Feathered Airstrike, Yawi, low HP! Naku, naabutan siya dito. Kyle TZ with a kill habang shadow kill. Naubos lang yung mga minions, pero lumalayo na rin ang Phoenix Army doon sa puder ng Team Falcons. Zaida ngayon ang papasok. Mukhang magbibigay lamang ng vision, pero tatalon din palayo. At pinakaunang pagong na nga ng laro natin, ang ating matutong Ogun ang magbabantay. Isa sa mga naging specialty niya during his earlier seasons ay yung pagmamatch ng tempo. Nilayo lang talaga doon sa gamit yung sipa na yon. At nakuha ng mabilisan ng Team Falcons itong pagong na ito. Malaki na ang lamang Midnight 2.4K for TNC Pro Team. Kaya ba nila magtiis pogi jutsu dito? Well, again, last week nakita natin yung tiis pogi technique nila kasi daming pogi doon. Pero so far, Team Falcons dito dinadaan sila sa macro. Kilala sila as one of the best teams when you're talking about macro gameplay sa MLBB. And kitang-kita yun sa disiplina ni Ogun kanina. Literal nakatayo lang, di masyado malikot sa joystick. Kumbaga, ang kailangan niya lang gawin is sipain dito yung back siya, iwasan yung Feathered Airstrike. That's the primary goal. Pero again, kailangan din nila isipin na pagdating ng late game, yung damage output nila, hindi sila pwede mag-rely dun Kaya may sagot sila yung X-Borg na true damage na panlaban dito sa back siya.
Okay, Kyle TZ. Wow! Pero sakto! Yung Jade Condom mula kay Ogun with the flicker. Pero Feather Urging naman from Lancy. Kaya lang dalawa na kagad ang nahuli din pero tumama yung si Bat. Pasok si Kozen! Nagwawala na si Kozen dito habang si Yawi nandun din for the follow-up. Dahil ang problema nandito na si Kyle TZ. Tatlong miyembro pa from Team Falcons ang narito. Yung Quad Shadow ay meron pa dun sa may ibabaw pero hindi na siya go doon. Siguro kung kumabit yung Quad Shadow na yon, baka kinalabit pa ni Kyle TZ. Pero dahil hindi nga kumabit, ay mukhang magpupush na lang sila dito sa may bandang ibaba. Kozen nagtatago sa may Zero Bush. Pero titignan muna natin ang ating Infinix in-game equipment. Meron na agad first item. Yung dalawang jungler natin, ang nakakatuwa dito, yung build kay Bakshan, na-buff itong item na to. Yeah, lalong sumasakit ang kanyang damage kasi bumababa yung defense ng kanyang mga kalaban. Okay, nakuha pa rin niya. Nakuha. Di ka patamaan ng pana doon ni Yawi, ha? Oo, medyo high action to. No? Ito talaga yung pwede nating i-expect. If manonood tayo ng isang larong may Selena, anytime na may magbato ng pana, pwedeng magsimula yung laban. Actually, pinaretry lang pala ni Kyle TZ yung backshot sa purple buff kanina. So, pwede nilang i-rush to. Ito yung mga macro moments na ma-appreciate mo talaga. Yung pwede niyan may contest yung purple, pero pinaretry niya lang i-back siya. Para ngayon, kahit di masipa ni Ogwin, okay lang. Wala namang retry eh. Oo, grabe yung macro decision ng Team Falcons. Yun yung masasabi nating forced error eh. Yeah. Yung kumbaga, pinilit niyang may mangyari doon para yung mas importanteng bagay ay siguradong kanila na. Okay, pero may nakomit na rin na ultimate. Lancy ay nabitawan yung kanyang Feathered Earth Strike pero hindi mapipigilan ang Team Falcons sa pagbasag ng Tori dito sa may bandang gitna habang si Oga naman ang kanilang nagiging puntira dito. Super Marco as well ay nandoon para lang bumakap pero titigil na nga ba? Ay, tumama pa rin yung pana, oh. Oo, pero mukhang hindi naman ito ikamamatay ni Ogwen. 4K na ang lamang ng Team Falcons. Nahihirapan na ang TNC Pro Team na humanap ng tsansa na makapitas. In terms of, let's say, pick of kills, Midnight, sino ba yung kailangan targetin dito ng TNC Pro Team? Honestly, kailangan yung dalawang core, either yung Hayabusa or yung Harris. Ang problema kasi, last week, yung Hayabusa tinatamaan ng pana. Dito kasi, ang dilema nila yung X-Borg eh. Si Flap TZ lagi nasa harapan eh. Hindi na nga siya kanan dito, flamethrower na si David Charles eh. Oh, at grabe, no? Dahil nga sa pagharap ni Flap TZ ay nahihirapan ding dumepensa ang TNC Pro Team. Malapit na bumagsak, flicker play! Naku, na TikTok play na nga habang si Saida pinipilit lang saluhin lahat ng damage from Team Falcons. Pero dito na pagbawi ng kanilang upunan. Muli ay nakadalawa dito ang Team Falcons habang walang naging trade para sa TNC. Parang gusto ko lang i-appreciate no, na nang napakalinis ng show ni Ogwen in this game. Only doing what's necessary at nasusundan pa ng damage mula dito kay Kyle TZ na kitang-kita ang galaw sa Infinix Handcam. Oo, hindi pala malikot si Kyle TZ. Kapag shadow, tamang drag map lang. Pero pag wala shadow, ay nakatingin lang siya sa hero niya. Kasi may Selena din daw eh. Oo. Kaya hindi talaga pwede mag-drag back dyan. Pero ngayon, nagamit na rin yung Feather Earthshake mula kay Lancy. Atrasan muna sila dito habang nabitawan na rin kagad yung Lost Insanity. Makakatakas dito si Lord JM. And nahihirapan talagang humanap at mag-convert ng kill ang TNC. Parang hindi na makahinga ang TNC Pro Team. Unti-unti nang nakokontrol ng Team Falcons ang mapa dito sa ating first game of this series. At yung Lord ay nag-spawn na nga. Pinakaunang Lord ito ng laro at 3 turtles pa ang nakuha ng Team Falcons. So in terms of objectives, ay lamang na lamang talaga ang Team Falcons. Yeah, mahirap i-contest to, sobra. Lalo pat wala pa silang pansagot doon sa X-Borg. Kailangan nila ng malupit na pick-off na potentially manggaling kay Zaida, kay Lancy, pati na rin kay Yawi. Yung combo na yan, kailangan mag-hit lahat yan. Yung stun, into the arrow, into the feathered airstrike. Kaso, ang hirap eh. Kasi yung kailangan nilang bypassin, pwede silang i-counter engage eh. Yung Last Insanity pwedeng gamitin para sumabog sa mukha ng TNC. That's true. At isa pa doon pwedeng mag-volleyball dito si Ogwen na sasaluhin yung mga Abyssal Arrow with the Shunpo. Kaya naman medyo mahirap talaga ito para sa TNC Pro Team at lumalaki na nga ang lamang ng kupunan ng Team Falcons as the First Lord will be marching down dito sa may bandang ibaba. Napakasakit pala dito ni Few. 25k damage dealt on that Valentina. Yeah, hindi naman nakakapagtaka dahil nga sa sobrang epektibo niyang pagkuha ng Feathered Earthstrike. Parang siya pa nga nakaka-capitalize ng gusto. No, pinanggagamit niya pang zone, ginagamit niya pang damage. At ngayon nagamit na rin yung Feathered Earthstrike mula dito kay Lancy.
Hawak ni Pew yung Feather Urshark. Pwede siyang bumawi dito, ha? Oh, 3-lane po siyang ginagawa ng Team Falcons. Pumutok na yung sa may bandang itaas. Hindi tatama. Feather Feather strike. Strike nasa baba. Lord JM nasa likod. Okay, nakasipa na nga rin. Ito si Ogwen! At si Zaida naging punti rin ng shadow kill dun sa may madalikod. And can't easy with a kill. Bumawi pa sila dito habang si Kosin at sila lang natitira. Ready na ang Team Falcons. Umarangkada at lumipad. May mga recalls din. At ang Game 1 ay napunta sa Team Falcons. Medyo speechless ako doon mga kapatid. Napakalinis ng laro na pinakita ng Team Falcons. Another 10-minute game. And what a way to silence the 71% na naniwalang manalo DNC Pro Team doon sa Game 1. Grabe yung pinakita ng Falcons.